Maingat ako nagmaneho pupunta sa klinik ng doktor. Nasa isang private hospital to at maswerte namang napagbigyan ng biglaang check-up namin. Dinala ko na lang ang mga damit at gamit namin para sa lunch. Sa office na lang siguro kami magbibihis si Denise para hindi na kami bumalik sa mansyon. Napahinga ako na malalim nang tuluyan na kaming makapasok ni Denise sa loob ng klinik ng OB/GYN niya. Nakangiti naman ang doktor at agad kaming pinaupo. "Doc, this is my husband, Tristan Montefalcon." I extended my hand to the doctor and she gladly accepted it. "So, anong problema, Denise? May sinasabi ka kanina about pregnancy?" Tanong ng doktor, saka nilabas ang records ni Denise. "Opo, Doc. Nag-pregnancy test po kasi ako kanina since 5 days na po akong delayed. Pero po negative ang result." "Okay, and then?" "Nagkaroon po ako kaninang umaga pero po patak lang. Tapos ngayon po parang nawala na." Tumango ang doktora habang sinusulat ang mga sinabi ni Denise. Doc, may I ask, posible po bang magkamali ang pregnancy test kit?" Hindi ko naman mapigil ang sarili ko na magtanong dito. Well, most of the time, accurate and effective po ang mga test kits na yan. Pero may time din na inconsistent ang results. Madalang lang nga po yun, paliwanag niya sa amin. "So, ano pong dapat gawin?" Denise asked. "Pumunta ka na sa loob, Denise, and change your dress." Inabot nito kay Denise ang lab gown niya, kaya naman tumayo na din ako para samahan ng asawa ko. After niya magbihis, ay pumasok na ang doktor at pinahiga na siya sa kama. "We will do an ultrasound para malaman natin kung taga may laman ng tiyan mo." Iniangat ng doktor ang lab gown ni Denise, nilagyan ng gel ang bahagi ng tiyan niya, saka inilapat ang isang aparato. Napatingin to sa monitor na nakakabit sa aparato. Panaikot na yon habang may tinitipas sa keyboard. "Well, I guess, effective ang binigay kong gamot sa iyo, Denise." May itinuro ang doktor sa monitor at agad kong tinitigan yon. 2 weeks na po ang baby. Ayan po siya." Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko habang nakatingin ako sa monitor. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Denise and she was crying too. "Congratulations po, Mr. and Mrs. Montefalcon." "Thank you po, Doc." Sabay pa naming sagot ni Eunice. Pagkalabas ng doktor, ay agad kami nagyakapan ni Denise. Hindi ako makapaniwala. Kung nagkataon na pinaniwalaan namin ang pregnancy test, hindi namin malalaman ang totoo. Mabuti na lang talaga nandiyan si Manang Sabel. Siya ang naging daan para malaman namin ang magandang balita na to. Sigurado ako matutuwa siya. At tama nga siya. Hindi pa nagkakamali ang pamumulso niya. Paglabas namin ng klinik, ay agad na inabot sa akin ng doktor ang sonogram ni Denise. Hindi ko maalis ang tingin ko dito. Our baby, ang anak namin ni Denise. Niresetahan agad ang mga vitamins si Denise. Madami siyang bilin sa amin dahil ang first trimester daw ay pinaka-crucial. Tinandaan ko lahat yon dahil ako ang personal na mag-aalaga sa asawa ko from now on. Denise POV. I immediately flushed the toilet pagkatapos kong sumuka ngayong umaga. Within my 2nd month of pregnancy, ay sanay na din ako sa ganitong eksena. Naramdaman ko naman ang paghahago ni Tristan sa likuran ko. Ganito kami every morning at kahit nahihirapan ako, ay tinitiis ko dahil part ito ng pagbubuntis ko. Inalalayan ako ni Tristan sa pagtayo and he led me back to our bed. "Mi amor, if you are not feeling well, pwede naman tayong hindi mapunta kina De Vera. Marami pang ibang araw. May lakad kasi kami ngayon at pupunta kami sa mansyon ng mga De Vera para makita ang mga babies ni Patrick at Rain. Doon din kami magla-lunch dahil syempre pa, kompleto ang barkada nila." "I'm okay, love. Hindi ka pa ba nasasanay? Mamaya lang okay na ako." I said, dahil gano'n naman talaga ako. Magsusuka, pero after that okay na. Bukas ulit. "Okay, sige. Maaga pa naman, mi amor. Dito ka na muna sa kwarto. Iaakyat ko lang yung breakfast." Ever since I got pregnant, mas lalong naging maasikaso si Tristan ngayon. He is before naman pero mas nadagdagan lang ngayon ang pag-aalaga niya. "Kaya ko naman, love. Sa baba na tayo kumain?" "Are you sure?" Paninigurado pa niya, kaya naparol eyes na lang ako sa kanya. Sabay na kaming bumaba at kulang na lang talaga
ay buhatin ako ni Tristan dahil sa sobrang OA niya. Minsan napipiko na ako, pero iniintindi ko na lang ang side niya. We lost our first baby, kaya naman todo mantay talaga siya sa akin. Nasa mesa na kami at nagniningning ang mga mata ko na makita kong hinayon sa amin ni Manang Sabel. I requested spaghetti ngayong umaga at all out naman ang suporta sa amin ni Manang. Lahat ng hilingin ko ay sisunod talaga niya. Spoiled talaga ako pagdating sa kanilang lahat. They are all excited sa pagdating ng baby namin. Sasabihin mo na ba sa kanila? Tanong ko kay Tristan, and he just nodded. Nung nakaraang buwan after our housewarming party, ay pareho naging busy ang magkakaibigan sa kanya-kanya nilang negosyo at pamilya. Yes, mi amor. Kumpleto kami mamaya. So I think it's the right time to share the news. Bakit kasi hindi mo pa sinabi ng housewarming natin? Tanong ko sa asawa ko dahil kumpleto naman sila ng panahon na yon. Well kasi, gusto kong namnamin muna yung moment. Pero ngayon syempre, sasabihin ko niya sa kanila. Napailing na lang ako sa katwiran ni Tristan. But of course, karapatan naman niya yun bilang siya ang tatay ng baby ko. Hinawakan niya ang kamay ko and gave it a kiss. He is really a sweet husband. I love you, mi amor. I love you too, love. After breakfast ay umakyat na ako sa kwarto para mamili ng isusuot ko. Hindi pa naman halata ang tiyan ko, kaya kasya pa sa akin ang ibang damit ko. I also took the chance para tawagan ng pamilya ko sa Italy. I remembered Kuya Jacob's reaction nang sabihin ko na buntis ako. He was crying. At last may tatawag na daw sa kanyang Zio aside from Hans. Si Inay, Amber, Granny and Papa are also happy for me and Tristan. At nangako silang dadalaw sila soon. Madami din bilin sa akin si Inay at syempre, tinandaan ko naman lahat yon. Mi amor, please naman. Huwag ka na mag-heels. You are pregnant. For pet's sake. Reklamo ni Tristan. Kaya naiinis naman ako sa kanya. Tristan, huwag kang OA. Kaya ko pa naman mag-heels. Mababa lang to. Utang na loob, mi amor naman. Tara na. I cut him off at agad na ako lumabas sa pintuan ng kwarto. Agad naman siyang sumunod at binuhat ako pababa sa hagdanan. Hinayaan ko na lang siya. Nabuhatin niya ako hanggat kaya pa niya. Ibinaba niya ako mismo tapat ng kotse, kaya kahit natatawa ko pinigil ko na lang. Gusto niya yan eh. I swear, itatapon ko lahat ng heels mo. Bulong ni Tristan, pero narinig ko naman kaya pinandilatan ko siya ng mata. Tristan, isa, tigilan mo, at mga designer shoes ko yun. Kaya kitang ibili ng bago pagkapanganak mo. He started the car engine habang inis pa rin ang mukha niya. Subukan mo lang, Tristan. Isusunod kitang itapon sa mga sapatos ko. Really? Namula ang tenga ni Tristan. Kaya alam ko nagigil naman sa akin ang asawa ko. Hindi ko na siya pinansin at tiyak na haba lang ang usapan. Nakarating kami sa bahay nila Patrick pero nakasimangot pa rin ako kay Tristan. Naiirita ako bigla sa mukha niya. Kaya pagkatapos kong silipin ang mga triplets, lumapit na agad ako sa mga girls at pinati sila. Samba ko ng mukha mo? Rain asked habang nakakunot ang noo niya. Naiinis ako kay Tristan? Sagot ko na lang. Nakita kong inabot ni Damon kay Valin ang baby nila, kaya hindi ko mapigil na ma-excite. Ilang buwan na lang, magkakaroon na din ako ng sarili kong baby. After some time, ay narinig naming lahat ang sigaw ni Jonas. Denise pregnant! I heard gasps and even everybody clapped their hands habang lumalapit sa akin at binabati ako. Ikaw ba ang tatay? Kung makapag-announce ka. Narinig kong sabi ni Tristan at hindi ko mapigilang matawa sa reaction niya. Dapat naman kasi taga siya mag-a-announce pero itong si Jonas, inunahan taga siya sa moment niya. Kaya pala samba ko lang mukha eh. Naglilihi. Valin said matapos akong batiin. Ilang months na? Tanong naman ni Rain while holding my hands. 2 months? Salamat pala Rain at nirecommend mo sa akin ang OB mo. Alam ko na that our doctor played a big part para mabuntis ako. Effective din ang pinainom niya sa akin and I will be forever thankful for that. Ano ka ba?
We are family. Madadagdagan na naman ang angka natin. Pabiro niyang sabi, saka hinipo ang tiyan ko. I'm so happy for you, Denise. Sabi naman ni Thea sa akin. Rain is right. Our family has grown bigger at paswerte ang mga anak natin dahil maraming magmamahal sa kanila. I couldn't agree less with Thea because what she said is true. Sigurado ako na mamahalin din ng mga anak namin ang isa-isa kagaya ng pagmamahal ng 5 magkakaibigan na to. Dumating na din sila Daryl at Maxine. Malapit na din mga anak si Maxine at sobra akong masaya para sa kanya dahil sa wakas, wala nang kokontra sa pag-iibigan nila. We had lunch at dahil malaki naman ang dining area nila Patrick ay nagkasya kami. Rain's mama Sandra is happy for me too. Pinili na niya ako mag-ingat and I thank her for that. We are really surrounded by loving people. The boys gathered at the lanay after lunch dahil hata namang na-miss din nilang isa't isa. Kami namang mga girls ay tumambay lang dito sa sala while having tea. Plano niyo pa bang sundan ng triplets? Tanong ni Thea kay Rain habang pinapanood namin ang mga to na natutulog sa mga cribs nila. Well, ayaw na ni Patrick. Nakita kasi niya ang hirap ko habang pinagbubuntis ko ang 3. Sagot naman ni Rain. Sa bagay, pero alam mo ang galing din kasi 2 pagbubuntis pero 5 agad ang anak mo. Valin added habang pinapadede niya si Dylan. Oo nga Val, kaya siguro baka hindi ka na nga namin sundan? Okay na kami sa 5 anak. Ikaw ba Val, ilan bang plano niyo ni Damon? Tanong ko kay Valin pero simumangot ito. Nako Denise, yung magaling na si Damon, ang gusto niyong basketball team? Aba baboy atang tingin sa akin. We all laugh at Val's words. Isang basketball team? Seryoso ba si Damon? Well, nasa iyo naman ang power Val kasi ikaw magbubuntis. Payo naman ni Thea. Eh ikaw ba? Wala ka pa bang kasunod si Hyacinth? Balik tanong naman ni Val kay Thea. Plano namin after she turns 3. Thea said. Kalong naman niyang anak niya na dumedede din. Malambing daw si Hyacinth at ang gusto pang padede niya ay ang mami niya ang may hawak sa kanya. Maxine, okay ka lang? Bakit ang tahimik mo? Tanong ko kay Maxine pero ngumiti lang to. I'm okay. I'm just nervous kasi mahirap pala tagang mga anak. Kaya mo yan Max. You are strong, di ba? Pagpapalakas naman ng loob ko na sabi ni Rain. She smiled at saka tumingin uli kay Daryl. I saw that look before noong nasa Baguio kami and it's still the same. Yung tingin ng sobrang pagmamahal. Daryl is so lucky. I mean, these bastards are all lucky to have us in their lives. Hindi ka ba hirap maglihi? Thea asked me habang hinahela si Hyacinth because she is sleepy. Morning sickness sa umaga and cravings, yun lang naman. Sagot ko dito. Hindi ka pa pala nababahuan sa asawa mo? Rain chuckled as she asked me, habang si Thea ay natawa din. Hindi pa naman. Actually, gustong-gusto ko ngayong amoy niya eh. That's good. At least hindi siya matutulog sa sala. Rain said. Or sa sakyan. Thea added, and we all just love. Pahirapan mo din si Tristan. Maghanap ka namang out of this world na pagkain. Soul naman ni Valin sa akin. We will see. Wala pa ako naiisip at yung mga gusto ko naman, lahat halos nasa bahay lang. Sagot ko kay Valin. Ang boring nun. Talagang desidido siya na turuan ako, kaya tumango na lang ako para hindi na niya ako kulitin. Sa susunod na magdihi ako, babawian ko si Daryl. Nakaligtas siya, pero sa susunod papahirapan ko siya. Valin laughed at what Maxine he said. Ganyan nga girl. Napailing na lang ako kay Valin. Pagdating ng hapon ay nagpaalam na kami sa isa't isa. It's a good thing na nagkita-kita kami ulit at hindi na namin masabi kung kailan ulit ang susunod na makukumpleto kami. Keep in touch, Rain said to everyone as he waved goodbye to us. Tristan POV. Denise is already on her 9th month, kaya naman todo bantay kami sa kanya ngayon. Umuwi ang inay Feli niya para may makasama si Manang sabay sa pagbabantay dahil paminsan-minsan kailangan kong pumasok sa opisina. The nursery room of our baby boy is already ready and we have personal design it.
Kompleto na din ang mga gamit niya at tanging ang paglabas na lang niyang inaabangan namin. Hindi ko mapangalanan ang sayang nararamdaman ko. My son is about to come and I feel really excited. Bago ko umuwi from my meeting, ay dumaan muna ako sa sementeryo para dalawin ang anghel namin ni Denise. It has been a habit for us na dalawin siya twice a month. Pero ngayon ay mag-isa lang ako ngayon since malapit ng mga anak ang mami niya. Hi baby! Masayang bati ko pagkapalapag ko ng bulaklak sa harap ng lapida niya. Saka ko sinindihan ang baon kong kandila. Tinanggal ko ilang tuyong dahon sa paligid nito at saka ko nag-alay ng dasal para sa kanya. Malapit ng mga anak ang mami, kaya hindi ko siya kasama ngayon. Samahan mo siya anak ha, para maging safe ang delivery niya sa kapatid mo. Hinaplos ko ang lapida and it gave me the feeling na hinahaplos ko din ang panganay ko. Mahal na mahal ka ng daddy baby, palagi mo kaming babantayan ha. I promise to take good care of your mom and siblings. Ilang saglit pa ako nagtagal doon hanggang sa umuwi na din ako. I make it a point to go home early dahil na din sa kalagayan ni Denise. It was 3 in the afternoon na makauwi ako sa bahay at nakaramdam ako ng takot na makita ko na nakaupo si Denise sa sofa at nakangawi. Mi amor, are you okay? She didn't answer at napapikit pa siya. Pagbaling ko naman sa hagdanan, ipababa niya si inay at daladala ang bag na hinanda namin for Denise while manang scaring the things of Helios. Yes, we decided to name our second son, Helios Shaun. Nagle-labor na si Denise iho, inay said, kaya naman nakaramdam ako ng pangamba. Bakit po hindi niyo ko tinawagan? Bilin ko kasi yun sa kanila that if anything comes up, tawagan ko agad. Ayaw ng asawa mo at baka daw sa sobrang nebyos mo, ay mabangga ka pa sa pag-uwi mo. Naiiling na sabi ng inay. Hey mi amor, tatawagan ko si doktora, then we will go to the hospital. Pinunasan ko ng kamay ko ang pawis na namumuo sa noo niya. Okay love, she was calm though, kahit pa alam ko na masakit ng pakiramdam niya. I got my phone and immediately called her doctor. Sinabi naman niya na idiretso ko na si Denise sa hospital at itatawag niya to doon. After we talk, dahan-dahan kong binuhat si Denise para dalhin sa kotse. She was whimpering in pain, kaya hinalikan ko ang noo niya. I'm here mi amor, I'm here. Bulong ko sa kanya. Agad ko siyang sinakay sa kotse and I carefully drive to the hospital. Agad naman kaming inasikaso ng mga nurse pagdating namin doon. Dadalhin po muna namin sa labor room si Madam, Mr. Montefalcon. Parating na din po si Doc. I held her hand and kissed her briefly. Gusto ko sanang sumama ang loob, but Denise doesn't want to. Baka daw kasi himatayin ako. Hindi ako nervyosong tao, but when it comes to her being pregnant and ma-child, aaminin ko, madali talaga akong kabahan. Hindi naman nagtagal dumating si Rachel. I saw her hug Inay Feli and Manang Sabel bago siya lumakad sa akin. How is she? Nasa loob na Rachel. She is having her labor already. Sagot ko kay Rachel habang panay ang silip ko sa kwartong pinagdalhan sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana po'y muli niyo akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.